May bagong pasabog na naman si Justice Secretary Boyeng Rimulya sa pagkawala ng mga sabungero. Ito ay may kinalaman umano sa isang mataas na opisyal ng CIDG na nangingialam daw sa kaso. Ang mga pamilya ng mga biktima pinababaliktad din umano. Kwento ni Ryan Bautista, kapatid ng isa sa mga biktima, bigla na lamang umano silang pinapunta sa headquarters ng CIDG. Palitan nila yung mga pulis na nag-iimbestiga kasi iba po ang lumalabas eh. Ang pinapalabas nila ngayon, ang kakasuhan nila, yung witness namin. So, hindi naman po tama yun. Kaya nga po lumabas yung witness namin. Sinugal niya nga ang buhay niya para po matulungan kami. Tapos ngayon, pinabaliktad pa nila. Gusto pa nilang kasuhan yung witness namin. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, iisang direktor lang ng CIDG na involved sa missing sabungeros investigation ang narilib sa pwesto nitong linggo. Siya si Police Brigadier General Romeo Macapas, ang mismong hepe ng CIDG, isang bagay na kinumpirma rin mismo ni Patidongan. Yes, totoo na baliktad nga nangyari, kaya yun ang napapala ni General Macapas. Dahil ang may utak niyan siya si General Macapas. Dahil gusto niya baliktarin na ako ang mastermind. Dahil mayroong isang tao na nasa likod niyan. Pinapapunta sa CIDG sa opisina ni Macapas. At alam mayroong isa doon na umatin at sinabi talaga na binabaliktad ang desisyon na ako ang mastermind. May pinapapirma silang affidavit. Pero matindi rin ang panindigan ng pamilya. Hindi sila pumayag. 100% nakakuha na yan ng kabayaran kay Mr. Atongtang. Eksklusibo namang nakausap si Brigadier General Macapas at ito ang kanyang naging depensa at matinding revelasyon. Tila dito na umano natin makikita kung paanong gumagana ang batas natin dito sa Pilipinas. Lalo't ang mga involved ay malalaking tao. Makapangyarihan ang ilan ay nasa pwesto pa umano ng gobyerno. Sa isang panibagong revelasyon kasi na ito, tila rehas umano ang magiging bagsak ni na Gretchen Barreto, Atong Ang at ang iba pang akusado sa kaso ng missing sabungeros. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Kaya ang mahalaga talaga ay we make the most of the testimony of Don Don. Sabi ko nga, madalang yung ganitong highly placed source, embedded, tsaka talagang malalim ang involvement na lumabas para sabihin ang lahat. Very rare ito. It's an opportunity to ano dito eh, the Philippine justice system is on trial here. Kailangan dito talaga tibayan natin ang ating mga loob at hindi tayo magpapatinag. So ano man na, sa ano man na pwede nalang gawing hamon dito. Kagaya niyan, maraming gustong guluhin na storya, maraming gustong ibahin ang narrative, pero hindi po eh. Malinaw na malinaw po yan sa Department of Justice ngayon. Kasi nga, the witness came forward on his own volition. At kinausap natin na maayos. At ang impormasyon niya ay talagang considered highly reliable. Pwedeng paniwalaan talaga ang kanyang mga sinasabi. Sir, also from PNC. Sir, si Elaking Patidongan po yung siya po ba yung sinasabi before na maging valid witness? Yes, sure. Dalawa yan. Yung isang kapatid, nandun din. Although may conviction na yung kapatid, kaya nga nagtatago sa batas dati yan. Si Elakim naman was given documents to travel by the principal. Ginamit sa pag-alis niya sa bansa. At ang reliability niya ng kanyang testimony is foolproof in many ways because his picture appears in the return of the cyber warrant granted by the court na sa isang ATM withdrawal na ATM ng isang missing sabungero. Kaya ang tingin namin ay talagang reliable rin talaga. It also proves that Totoy or Don Don was saying the right thing. Totoo yung sinasabi niya. At ano yan?
mas mabigat pa dyan, na-witness siya rin ng pagpatay. Sir, sabi po ng legal 10 tao yung na-witness siyang patayin. Sir, no witness, hindi siya yung mismo gumawa. Ang tingin ko, witness siya. Witness siya. Pero, just the same. Alam mo yan, we want to get as much information as we can. At sabi ko nga, hindi madaling maglitis ng ganitong kaso. At kailangan talaga, likuin mo talaga yung ebidensyang pwede. At ito yung isang pagkakataon na talagang mabigat ang mga paratang kasi mabigat ang kwento ng taong naroon sa paggaganap ng krimen. Ginaganap yung krimen sa harap niya. At marahil, kasama siya roon. Kasama siya. Pero yun ang ating nakuhang testigo, kaya talagang nagpapasalamat din kami na meron hong nakikiisa sa ating gobyerno para sa bagay na ito. Sir, kasama na po ba yung statement ni Elaine Palilongan ng sa reklamo kanina? Na-file ba? Nakasama raw, kasama. Hindi kasi ako kasama sa sa prosecution panel, hindi naman ako kasama dyan eh. Ang naging trabaho ko rito is to coordinate everything together with the PNP Chief Torre, who started this way back in March, I think. Parang March kami nagsimula dito. Kasama na rin po ba siya nung sa inireklamo? Siya at si Jose Palilongan? Kasama siguro sa statement nila yan, so i-interpret yan, so malamang kasama sila ron. Sir, nagsasabi po yung legal counsel ni Atong Angkahapon na Palilongan Brothers na po yung totoong mastermind sa legal. Reaction niyo, sir? Natural for them to concoct their stories. Yun talaga, gawain talaga ng yan ng mga abogado. Di ba? Sabi ko nga, ang kalaban natin dito, kalaban namin dito, the best lawyers money can buy. Pera-pera lang yan sa kanila. Sir, kanina nakausap niyo po si General Torre at kayo po ay nagkaroon po ng case conference. Ano po yung maaari po? No, we will speak with one voice. Hindi kami pwedeng hindi magkasundo rito kasi isa lang ang pakay namin. Kaya kahit na subukan nilang guluhin to murky up the waters, ay hindi mangyayari. Malinaw sa amin ang aming katungkulan na daanin at dalhin sa paglilitis itong kasong to. Ito ang aming tungkulin na sinumpaan sa aming mga posisyon. Sir, mas po na nag-reply. Sir, yung sinasabi po ng PNP kahapon na wala na makuha ng PNP sa mga... Wala yun. Sabi ko nga, it's a process eh. Porque ba sa unang buto, wala ilang daang buto na ba nakukuha? Hindi pa eh. It's premature to say anything of that nature. They will not talk again. Muna sila magsasalita tungkol dyan. Sir, advice po natin or message sa families. Baka kasi medyo na-discourage sila. Hindi, matagal ko na sinasabi sa mga pamilya to, hindi ko bibitawan tong kasong to. 3 years ago, ito na sinabi ko sa kanila. Talagang dumating lang talaga ang pagkakataon na mahilog na ang lahat para litisin ang kasong to. Sir, Chandler po from Hawaii. Sir, hindi na na-update sa Japan na pag-coordinate po. Wala pa kaming word ulit. Nagkita lang kami ng ambassador ng State of the Nation at maganda naman ang naming naging usapan. Kasama po dito yung hindi natin natulungan sa PNP kasi. Oo, pati yun. Kasi kailangan natin ng iba pang advanced techniques pa eh. Siyempre, ano naman tayo, minsan behind talaga tayo sa mga ganyan techniques eh. So we're going through all the help that we can use all the help that will be given to us. Basta organisado, scientifico, at may maunawaan ng korte at maunawaan ng mga scientista ang mga sasabihin ng ating mga forensic technicians. Kung kinakailangan ipadala sa ibang bansa upang tingnan, padadala natin. Wala tayong titipilin dito. Napakahalaga ng kasong to. Sir, you will be joining the President in his state visit to Yes. Ano po yung magiging participation? Meron kaming agreement na pipirmahan
with the Indian Minister of Justice tungkol sa transfer of sentenced persons. Ito rin yung ginawa namin sa Dubai at marahil ang Indonesia hindi na kailangang magpirmahan tungkol dito dahil nagkaroon na tayo ng magandang exchanges with Indonesia nung sinuli nila sa atin si Mary Jane Veloso, kung binigay sa atin si Mary Jane Veloso para dito na lang siya maipiit at gayon din yung kanilang kooperasyon sa paghuli ni Alice Go. Yung sa Alpha Group, sir, may mga leads na po ba tayo? And kasama rin ba sila sa Meron kaming nakikita na maaaring 3 o 4 na maaaring sabihin na kasabwat talaga sa pagplano at pag-aproba ng pagpatay sa mga sabungero. Meron kaming nakikita na maaari nating kaya lang, yan ay ebidensyang ating inaano pa, sinusuri natin ng gusto. Patricia Lopez from INC. Follow up na po, ano pong mga profiles ng tanong na yun? I don't know. Hindi ako may hawak na lahat eh. Pero, andyan lang yan. It will come out eventually. Kasama rin ba nito si Rachel Barreto? Kasi tanong bago po. Meron man Jane Doe? Maybe, if there's a Jane Doe, maybe she's the one. I don't know. Pero, kasama yan. Pwede nating sabihin na persons of interest. Pwede natin sabihin. Wala na. Thank you. Maraming salamat na mapakinggan ng madla ang aking side. Pag-usapan Dahil, po natin ang inyong inclusion, ang inyong papel dito sa issue ng missing sabungeros. Gaya ng sabi ko po kanina, a new twist. O sabihin po natin, update dito sa kaso ng mga missing sabungeros. Ang lumalabas, General, kayo daw ang itinuturo na pasimuno sa pagtawag sa mga pamilya ng mga missing sabungeros at ipapirma sila ng panibagong affidavit kung saan itinuturo na mastermind ay ito pong si Dondon Patidongan. Unang-una, General, pinatawag niyo ho ba yung mga pamilya ng missing sabungeros? Ganito yun, ma'am. 2 beses lang kinausap ko yung mga pamilya ng biktima ng mga sabungero. Nung una, nung pinangako ko sa kanila na yung missing na 2 tao na nakikita sa CCTV ay kukunin ko from the outside country. Pangalawa, yung tinawag ko sila lasandi lang just to clarify matters dahil ang sinabi sa akin ng mga investigador ay hindi isasama sa kaso yung Patidungan Brothers, which we believe na part ng proses yun na dapat isama sila bago sila magiging state witness. So, wala akong kinausap na pamilya or sino man na papirmahin sila ng affidavit kung ano-ano man. Ang sa akin, sabi ko sa kanila, dapat hustisya para sa lahat, para sa kanila. Wala akong tinawag. In fact, isa lang ang sumipot noon. Yung lang yung kaso sa may Bulacan. Wala nang iba. Kasi allegedly mayroon silang ibang prior appointments. Okay, so isa lang po yung sumipot at nakausap po ninyo na pamilya ng biktima. Alright, and sino po itong pamilya na ito? I'm sorry, ma'am. I do not have the record here. Okay. Nandito na po ako sa Jinsan. Pero I suppose it was case number 7. Basta ang involved noon was yung party ng Bulacan. Okay. Yun lang yun. General, ganito po kasi, no? Ang nangyari po dito, and for context, noong pong SONA, yung aming pong reporter na si Joash Malimban, ay nakausap po yung ilang mga pamilya ng mga biktima. Nandun po sila sa labas ng SONA. I assume, no? They were outside. At ang sinabi po ay ito, and I will quote, para po clear. Ang sabi po ng isang kapatid ng nawawalang sabungero, kung maaari, palitan yung mga pulis na nag-iimbestiga kasi iba po ang lumalabas eh. Ang pinapalabas nila ngayon, ang kakasuhan nila, yung witness namin.
Hindi naman po tama yon. Kaya nga po lumabas yung witness namin, sinugal ang kanyang buhay para matulungan kami. Tapos ngayon, binabaliktad pa nila. Gusto nilang kasuhan yung witness namin. In other words, sir, it appears that the family, the brother of one of the missing Sabungeros, hindi po nagustuhan na isasama sa kaso si Dondon Patidongan. Ganun po lumalabas. Ma'am, it is up to the DOJ kasi ini-explain na yan sa kanila na part ng proseso yun. Bago sila magiging state witness sa kaso, dapat kasama sila doon sa akusado. I don't want to interfere with the DOJ, pero as to our understanding, ganun ang proseso ng batas natin. So, hindi ko alam kung anong nangyayari sa investigasyon. Isa lang ang masasabi ko dyan, ginawa namin lahat ang trabaho namin, ginawa namin mabilis ang trabaho namin. Along the way, siguro mayroong hindi lang naipaliwanag sa kanila ng husto na prosecution yung mag-ask sa court na i-discharge ito as suspects and gagawin silang state witness. Ganun ang proseso ng batas natin po. Palagay niyo ba, General, nagkulang siguro kayo sa pagpaliwanag sa kanila? At nagkaroon ng miscommunication? I think, ma'am, it's one of our investigators failed to explain to them kung ano ang proseso ng ganun. On my part, I want to make it clear, ma'am. Unang-una, hindi po ako nirelieve ni Chief PNP dahil sa kasong Sabungero. Ako po ay nilipat ni Chief dahil nakiusap ako. Hindi ko naman magamit ang ranggo. Hindi naman ako ma-promote dyan sa CIDT dahil wala na akong 1 year sa serbisyo. Kaya nilipat po ako mag-RD. Wala pong kinalaman ang Sabungero issue, ma'am. Pangalawa, masakit lang ang loob ko. Kasi lumalabas sa media na pinaparelieve ako at kung ano-ano pang sinasabi sa akin sa article ni Ramon Tulfo. I want to make it clear. Sana nakinig siya dito sa atin. Na kahit kailan, ma'am, hindi nila ako mabayaran kahit i-post na ko yung kaluluwa sa kanila. Ano ho ang nangyari sa inyo nung kayo ho ang sinasabi niyo po, kayo na ang humingi? Kanino po? Kay PNP Chief Torre na tanggalin po kayo as CIDG Director? Ganun ho ba? Am I understanding it correctly, sir? Yes. 2 weeks lang ako, ma'am, nag-assume, nakiusap na ako. Sinabi ko na sa kay Chief, Sir, hindi na po ako ma-promote kasi less than 1 year na po ako sa serbisyo. Kaya naghahanap kami ng papalit sa akin dyan. Kaya wala pong kinalaman yung sa Bungero issue. Okay. Paano ho natin mako-connect or help us understand, sir, na ngayon po sinasabi ninyo, kayo ang humiling. Kasi kayo po ay naging chief ng CIDG June 19, kung di po ako nagkakamali. Yes, ma'am. Okay. Ganito po. Ganito, ma'am. Go ahead, sir. Let me explain first. Nung pagpunta ko sa Krame, nagparelieve ako galing BARM. Kinausap ko ni Chief. Ito, ma'am, ang totoo. Papunta sana ako ng 4A. Unfortunately, dahil may mga political backups, wala naman tayo doon. So, hindi pa ako natuloy ng 4A. So, temporarily nilagay niya ako sa CIDG kasi bakante dyan, walang namumuno. Yun po ang katotohanan sa issue na ito. Kaya sabi ko sa kanya, Sir, hindi naman ako mapopromote dahil 2-star man ito. Hindi ko magamit yung opisina. Nakiusap ko kung pwede, sir, ilipat mo na lang ako. At kailan ho kayo nalipat mula nang nag-assume po kayo ng June 19? Kanina lang, kahapon lang, ma'am. Effective Monday, 28 July. Okay, so you were relieved last Monday, July 20. Yes, ma'am. July 28. Noong SONA yes, po na pero Pangulo. Sunday pa po, ma'am, sinabihan na po ako na malipat ako. Ano pong sino ho nagsabi sa inyo? Si PNP Chief Torre? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What exactly did he say to you, General? Did he say that, okay, lilipat na kita? May problema dito sa issue ng missing Sabungeros? Or wala pong sinabi si Chief ng gano'n, ma'am. Basta sabi lang niya sa akin, ilipat niya ako.
Wala ho siyang sinabi na may usap-usapan kasi na may tao na pumapapel o may papel dito sa missing sa Bungeros at medyo naaantala yung investigasyon o nagkakaroon po ng ibang pivot itong investigation. Wala pong sinasabi, ma'am, wala pong sinasabi regarding sa Bungero, ma'am. I want to make it clear, ma'am, na nagkaroon ng issue yan dahil nung pagdating ng Patidungan Brothers dito sa Pilipinas na kinuha namin sa labas ng bansa. Kasi unang-una, yung sa pinag-i-interview si Dondon na sinasabi niyang mga tauhan niya sa social media, sinabi niya, mga tauhan niya, yung nag-withdraw ng pera sa ATM at saka yung nakita sa CCTV na kasama yung nakahandcuff. So we conducted research and we found out na mga kapatid niya yon. Never niyang sinabi yon sa social media. Sa media interviews niya. General, lagyan Ngayon, po ma'am, natin ng, pasensya na po kayo para po masundan itong inyong ikinukwento. Lagyan po natin ang premise itong sinasabi niyong CCTV footage. Bigyan niyo po muna kami ng karagdagang detalye hinggil dito sa CCTV footage na meron pong nakitang mga nagwi-withdraw sa ATM doon po sa accounts. Tama po, no? Account ng mga sabungero. Tama ho ba? Yes, ma'am. Okay. Go ahead, sir. Pakikwento. Yes, ma'am. Kung matandaan natin, ma'am, itong kaso na to ay inimbestigahan na before ng group of CIDG personnel. So, when I assumed as the director, pina-review ko po yon. And isa doon sa interview ni Colonel Silvio na nakikita namin, sinasabi niya na kung makuha lang niya itong dalawa na nakita natin sa CCTV, kung saan yung isa ay nagwi-withdraw sa pera ng ATM ng isa sa mga missing na sabungero at yung isa ay nakahandcuff, masosolve na niya ang kaso. So from that information, we followed it up. Hanggang na interview sa interview ni Dondon na mga tauhan niya yun at walang kinalaman. So, pinurso namin yung investigation, ma'am. We found out na itong dalawang ito ay wala sa Pilipinas. We were able to get their identities o kung anong ginagawa nila sa labas. Kaya pinapalo up namin kasi ito yung tingin namin will have the direct link doon sa mga missing na tao. So, sino po itong dalawang sinasabi ninyo na nakuna ng CCTV na nagwi-withdraw? Sino po sila? Sa allegation, sasabi ni Dondon, ay mga tauhan lang niya. Pero nung nakuha namin sila, yung isa ay si Jose Patidungan, na kapatid niya, at yung isang Ilakim Patidungan, na kung saan nung nakuha namin siya, ang hawak diyang passport ay Robert Bailon. So nung dinala namin sila sa Pilipinas, itong si Jose Patidungan, meron na po siyang warrant. Unfortunately, or fortunately enough, na yun palang warrant na yun ay may conviction na. So wala kaming magawa kundi sundin yung order ng court. Na-surrender siya, itong si Jose Patidungan. Na-surrender po siya dahil meron na po siyang hatol. Yes, ma'am. Mayroon sa po ibang siyang kaso. warrant. Yes, ma'am. Okay. Opo. Pero ito pong si Jose, how is he related to Dondon, General? Kapatid po. Kapatid, okay. Tapos yung pangalawa po na Patidungan din, pero pumasok ang parang identity ay, sabi niyo po, Robert Bailon? Yes, ma'am. Ay half-brother po niya ito. So, from there, ang tingin namin sa investigasyon, sila yung makapagsalita talaga kung sino ang involved, maliban kay Dondon. Kasi sila, mayroon tayong direct link doon sa mga missing na tao. And what did they say, sir? General, what did Jose Patidungan say at ito pong alias Robert Bailon? Actually, ma'am, hindi ko na sila nakausap pagdating sa Pilipinas. Hindi ko na sila nakausap. Ang mga nakausap na lang nila ay investigador. Yun nga, ma'am, ang una nilang reklamo, ma'am, bakit filean sila ng kaso? Sabi ko sa mga pulis ko, ang instruction ni Chief ay filean sila ng kaso.
bakit tayo susuway doon? Utos ni Chief yun. Chief PNP. General, kailan po sila, sabi niyo kasi nakuha namin sila, hindi ho ba yun ang mga salita ninyo? Ibig sabihin, nakuha, you were able to bring them back, tama ho ba, to the Philippines from where? From foreign land, ma'am. Ayaw kong sabihin kasi pakiusap ng embahada natin doon, ayaw nilang masabit dito sa kaso. Ayaw nilang malabas, kumbaga, kasi delikado ang area. So, anyway, Is it in Asia, sir? Okay, yes, so, ma'am. okay. Nandito lang sa Asia. Okay, so nakuha niyo po. Kailan niyo po ito nakuha at naibalik sa Pilipinas, these two individuals, sir? Nakuha namin, ma'am, July 19. Bumalik kami dito ng 21 ng gabi. Okay. 22 na ng madaling araw. Umaga na kami lumapag. Okay. At pagkatapos, yung una po, ito pong si Jose ay sinurrender niyo po. Would that be correct, sir? Because he has a conviction. Wala pa, ma'am. Sinerve muna namin yung warrant. Nung pagka-serve ng warrant, siyempre, ni-return ang warrant doon sa court. Ang court nagsasabi na convicted na ito. At nagbigay na ng order. So, ano pa magawa namin, mga pulis? But General, batas, forgive me for interrupting. If you picked up these two individuals together with some other, siguro members of your team, ano po, in an Asian country at dinala niyo po dito sa Pilipinas, didn't you get a chance to speak to the two gentlemen, the two individuals? Ano po yung nag-transpire doon sa inyong conversation? Wala, ma'am. Kami, ma'am, nag-uusap casual lang, ma'am. Wala kaming pinag-usapan regarding crime. Dahil yung travel nga namin, ma'am, ay parang, I should say, escape and evasion. Kaya, ma'am, kaya hindi kami masyadong nag-uusap, ma'am, hanggang dumating kami dito sa Pilipinas. General, you did not even say that dadali namin kayo sa Pilipinas dahil kayo ang nakita dito sa CCTV na nagwi-withdraw on behalf of the ATM na pang-aari ng isang missing sabungero. Wala ho kayong, there was no mention of that? I suppose, ma'am, na-mention niya ng mga kasama ko sa kanila. Na-mention yan. I suppose, na-mention yan. Kasi hindi ako nakipag-usap sa kanila masyado. In-interview ko lang sila kung anong mga pangalan, wala na. And why was that your posturing siguro, General? Bakit parang you chose really not to speak to them? Because that would have been your chance, sir, to, I guess, know more? Or were you taking caution? Bakit po? Ma'am, meron tayong investigador, meron tayong mga investigador na nakiusap sa kanila. Why should I interfere? Hindi ko ugali yan, ma'am, na wala sila sa madaling salita, ma'am, doon sa lugar na yun. Wala kaming lugar para i-interrogate sila. I see. Okay. Nagtatago nga po kami. Kaya, dito sa Pilipinas, pagdating namin, ang mga investigador na ang nag-interrogate sa kanila. Wala na akong papel doon. General, just very quickly, before we go on a break, yung sa mga investigador na nakausap po sila, ano po ang sinabi sa kanila nung dalawang magkapatid, 'di ba? Brother and half-brother ni Don Don. What did the investigators find out? And what did they tell you? Isa lang ang matibay na sinasabi ng mga investigador sa atin, ma'am. Yung base doon sa testimony ng dalawa, we can file all the cases. So, pitong kaso yan. 8 kaso yan. We can all file the cases for I think, 7 or 6. Kasi yung isa hindi daw yung sa Bungiro na kaso. Pero nakaregister kasi na sa Bungiro, kaya sinama namin sa investigation. Unfortunately, yung pangwalo, parang hindi siya sa Bungiro na issue. You can file 6 or 7 cases against who? Are these 6 and 7 cases of those responsible for the missing sa Bungiro? Yes, ma'am. Lahat yun, ma'am, yung itong 3 possible witness na sila patidungan, kasi kasama sila doon, court na prosecution naman ang nag-asa court para i-discharge sila as suspects para gawin silang witnesses. And doon sa lahat na pangalanan nila, ma'am. Hindi pa kasi tapos yung hindi yung kaso, hindi pa tapos lahat ginawa ng mga investigador. Apo. Kasi 8 yun. So lahat na pangalan, ma'am, hindi ko nakita yun kung sino-sinong ma'am,
nakikita ko lang na ang dami, sobrang 50 ata yun. Pero hindi ko yun inaisa-isa. Bahala ng investigador, mayroon tayong investigasyon, mayroon tayong investigador doon na nakiusap. Bahala na, pero ang deklarasyon ng investigador, with this testimonies, itong tatlo, na nagko-collaborate, we can file all the cases. So para sa mata namin, ma'am, masolve namin yung krimen ng Sabongero. Opo. And General, and if you were parang airtight ang sinasabi nyo with ang sinasabi ng investigators that you can file a case. File a case against who is sinasabing mastermind. Doon po sa sinabi ng investigador, sino po ang sinasabing mastermind dito sa kaso ng mga missing Sabongeros? Simula pa naman, ma'am, sa simula pa naman sa mga deklarasyon ni Dundon, it is Atong.